Ranking mga trap or games ni Jigsaw, Part 2. Nag-start tayo sa 61, 35 pababa na tayo. Let's go! Ang 35 from Saw 4, sobrang deserve ng lalaki na to yung nangyari sa kanya. Ito yung matabang lalaking nagbabantay doon sa motel na kailangan nga niyang i-barbecue yung mata niya para makaligtas siya. Kaso, hindi nga niya nagawa, kaya naging starfish siya. Next, pang 34 from Saw 3 na si Timothy na nakakadena, tapos yung mga limbs and ulo niya ay nasa isang mechanism na umiikot. Ito madali lang and technically nagawa naman nila ng paraan, pero ayun nga, naubusan din sila ng oras. Tuwang-tawa pa ako dito doon sa judge, ang syunga niya kasi doon pa kasi talaga siya tumayo. Wala pa siyang awareness sa paligid niya, kaya ayan tuloy, hindi siya umabot sa dulo. Speaking of judge for 33 for Saw 3 din, yung judge na nasa loob nga siya ng isang malaking tangke na napupuno nga ng mga giniling na baboy. Minito madali lang pero gets ko naman na may sentimental value nga yung mga bagay na kailangan niya sunugin. Pero kasi literal na susunugin lang niya para makuha niya yung susi. Kaya no wonder nakaligtas siya dito noong una eh. Next pang 32 from Saw 2, yung game ni Eric na kailangan nga lang niyang mag-intay and makapag-usap kay Jigsaw para makita niya ulit yung anak niya. So literal na sinabi na nga ni Jigsaw eh, mag-intay ka lang, makapag-usap ka sa akin, makikita mo ulit yung anak mo. Kaso ayun, di siya marunong mag-intay. Hindi na tuloy sila nagkita. Okay, pang 31 from Saw 8 naman, isang lalaking nakaipit yung legs niya tapos may dalawang taong nakatrap nga doon sa loob ng silo. Malala pa dito, yung silo nga unti-unting mapupuno and nakasalalay nga doon sa lalaking nasa labas kung makakaligtas sila. Ang madali lang in a way, kaso nga, ibang tao yung kailangan may isakripisyo para maligtas sila. Pero medyo deserve din naman kasi ayaw niyang sumunod sa rules eh. Medyo ayaw ko lang sa trap na to, medyo weird lang yung pagkakasetup niya na medyo unrealistic and ang daming coincidence na dapat mangyari para nga mag-start yung trap na to. Okay, pang 30, finally kalahati na tayo na first game nga doon sa Saw 8 kung saan 5 tao nga yung nakakadena tapos may takip nga sila sa ulo at unti-unti nga silang nahahatak and kailangan nga nilang magbigay ng konting dugo para makatakas sila. Ito madali lang kasi kahit konti lang naman eh. Pero alam mo ano kung mahirap dito? Nakakatakot kasi yung umiikot na blade na sobrang laki na baka konting ganun mo lang, mahatak ka diba? Next pang 29 from Saw 3 din, yung babaeng nasa loob nga ng isang ref na unti-unti ang binubuhusan ng tubig na honestly, madali lang manalo dito eh. Same sa ibang traps dito sa Saw 3, nauubusan lang talaga sila ng oras eh. To be fair, masakit din naman yung kailangan niyang gawin na kailangan niyang matamaan nga yung balat niya. Pero alam mo yon, madali lang siya and medyo mas konting sakit kumpara mo doon sa ibang traps. Bagong ligo ka pa nga lang tapos natapat ka sa aircon ang sakit na sa balat eh. Paano pa kaya pag ganito? Next pang 28 from Saw 2, yung babaeng nilusot yung mga kamay niya sa loob ng isang box para makuha nga yung isang antidote. Kaso nga, may talim yung mga something-something nung pagkapasok nga niya ng kamay niya. Akala ko noong una imposible kang manalo dito pero apparently, may nakalagay na pala na susi na bubuksan niya na lang kaso nga siguro sa sobrang panic and hilong-hilo na siya, hindi na nga niya napansin kaya yun, naipit na nga siya dyan. Masakit to kasi nga hindi mo na nga mahugot yung kamay mo tapos bawat galaw mo pa, umaano pa sa balat mo yung talim-talim. Next pang 27 from Saw 4, yung trap kay Cecil na may kasalanan kung bakit nawala yung anak ni Jigsaw. Technically hindi naman talaga siya mananalo dito pero sobrang sakit kasi nung trap niya kasi paano mo itutulak yung mukha mo sa ganyan diba? Sayang skincare mo niyan. I mean, deserve din naman niya kasi nga may nagawa siyang naka-apekto nga sa anak nga ni Jigsaw. So ayun, sige lang. Next pang 26 from Saw 5, yung nakatrap nga sa isang lamesa itong si Seth tapos merong pendulum na nag-swing nga doon sa taas sa kalahati ng katawan niya. So same din doon sa iba, madali lang kaso nga dinuga nga sila. And alam mo yun, grabe din to eh. Masakit tapos matagal mo pang titiisin tapos magiging manananggal ka pa sa may dulo. 25 from Saw 6, yung 6 na magkakatrabahong nakakadena nga sa isang carousel na same format and the other game sa may movie na to, nakasalalay nga kay William kung sino yung makakaligtas sa kanila. Medyo madali lang and konting sakit lang para kay William, pero ayun nga, yung mga nakasakay naman, may mga ilan sa kanilang mga bebeng-beng sa katawan nga nila mismo. I mean, sinong gugustuhin mangyari sa kanila yung nangyari sa kanila, di ba? Partihan lang din talaga tong game na to kung saan magkakaroon ng lakas ng loob si William na ipasok yung kamay niya. Yung iba, minalas lang talaga. Okay, pang 24 from Saw 6 na same trap nga kay Amanda pero kay Hoffman naman ginawa. Ang sakit nito kasi isipin mo, gaganon yung bukanga mo and buong mukha mo. Mahirap pa dito kasi nga, walang susing binigay si Jill eh. Kaso ayun nga, rookie mistake niya, nakatakas nga si Hoffman and ayun, nategi ba siya?
Okay, pang 23 from Saw 3, natrap nga kay Kerry na isang FBI agent na kailangan nga niyang isawsaw yung kamay niya sa isang jar para makuha yung susi na magbubukas nga nung bakal sa katawan niya. Sakit din eh, isipin mo kada sawsaw, ano kayang pakiramdam niyan sa kamay mo? Technically, nanalo din naman siya dito eh, kaso ayun, dinuga din siya ni Amanda. Next, pang 22 from Saw 7, yung kailangan nga lang bunutin ng lalaki yung dalawa nga niyang ipin kasi nga, nandun yung password nga doon sa pinto. Madali lang to kung iisipin kung dentista yung gagawa. Pero pag ikaw mismo sa sarili mo, ang sakit niyan. Mga nabunutan na ng ngipin or ng wisdom tooth dyan, alam niyo yung pakiramdam ng sakit niyan. Okay, pang 21 from Saw 1, yung game nga ni Amanda with the OG reverse trap na gaganon nga yung mukha niya. So, mahirap kasi nga nakakatakot na nga tapos maiksi lang yung oras niya na kailangan pa nga niyang kuhain yung susi sa taong mahal niya. Siguro hindi naman niya mahal kasi nagawa nga niya. Pero mas mahirap tong game na to kung mahal mo nga yung tao na yon. Tapos, ang hirap pa kasi nga hahanapin mo pa kung nasaan dun yung susi. Okay, pang 20 from Saw 7, na inis ako dito kasi nga winnable naman to eh. Yung babaeng nasa upuan tapos may mga nakapalibot nga na bakal nga malapit sa leeg niya and bawal nga siya mag-ingay kasi nga lalapit to ng paunti-unti. Dali lang sana to pero alam kong masakit kasi nga may hook tapos nasa loob pa ng katawan niya. Kasi sa tingin ko talaga, pwede ka namang masaktan nang hindi ka sumisigaw eh. Kasi hindi niya na-comprehend yung sitwasyon nila and parang hindi nag-effort yung babae na makaligtas nga din siya. Ang tawa nga ako dito doon sa lalaki na to, nainis siya nung natalo nga sila. Pinabul na sana eh. Kaso ayun, sigaw ng sigaw yung babae na hindi man lang siya nag-e-effort na manalo nga sila. Kaya ayun, talo. Okay, pang 19 sa Saw 9 na yung trap nga kay boss na yung dila niya ay nasa pagitan ng dalawang bakal at kailangan nga niyang hatakin. Ang sakit niyan, singaw pa nga lang masakit na eh. Ganyan pa kaya? Ito doable naman pero ayun, masakit lang talaga ng sobra and pagkatapos mong gawin to, para ka ng ahas. Okay, pang 18 from Saw 2, si Michael na meron nga siyang suot na mechanism na parang maskara nga na bakal na may mga pako nga doon sa loob at ang susi nga ay nasa mata nga niya. Ito doable naman din pero ayun nga, kulang din sa oras and sinong kayang gawin yan sa sariling mata niya? I-imagine ko pa nga lang yung gagawin niya, nagkikringe na ako eh. Mas ang mas nakakatakot pa dito, kapag sumara na nga yung maskara, aray ka talaga. Okay, pang 17 from Saw 9, yung trap nga kay Fitch na nasa loob nga siya ng isang pool na may lamang tubig and may kailangan nga siyang gawin sa mga daliri niya para makaligtas siya. Sakit niyan, unti-unting mababatak yung daliri mo tapos ayun, naging sutor pa siya sa dulo. Ang 16 from Saw 6, ito yung isang lalaki at isang babaeng nakakulong nga sa magkaibang kulungan tapos kailangan nilang magpabigatan ng mga timbangan gamit yung sarili nila. Ewan ko bakit sobrang memorable sa akin ang trap na to pero siguro dahil siguro sobrang nakakakaba lalo na kung competitive yung kalaro mo dito. Kala nung matabang lalaki noong una na utakan na niya yung babae pero ayun, big brain move para nga doon sa babae kasi nga isang buong prato pa naman yung nilagay niya doon sa timbangan. Gusto ko sa game na to, G sila agad nakinig talaga sila sa instruction na talagang pagka-start ng timer, talagang naglaro agad sila. Okay, pang 15 from Saw 7, isang lalaking nagising na nakadikit na nga yung likod niya sa driver's seat tapos yung mga kaibigan niya nakapaligid nga lang sa kanya. Ang bigat ng pressure niya na nakasalalay sa kanya yung buhay ng lahat ng mga kaibigan niya na madali lang to eh, pero masakit nga. Sa daliri pa nga lang na may umaangat na balat, ang sakit na eh. Paano pa kaya pag ganyan? Mawa din silang lahat dito eh no, yung isa kumis sa gulong, yung isa naging zombie ni Michonne sa The Walking Dead, yung isa na ganun. Tapos yung isa naman, nagwee! Namumangga nga siya. 14 from Saw 4, dalawang lalaking nasa loob nga ng isang mausoleo na yung isa hindi makakita, tapos yung isa hindi naman makapagsalita. Mas lilugi dito yung hindi makakita eh, pero given his size and strength, parang naging fair din naman yung laro. Hirap pa dito kasi nga, nahahatak nga kayo and posibleng maipit nga kayo doon sa gitna. Tapos ang mahirap pa dito, kailangan mo pang makipaglaban sa isang taong gustong makasurvive nga lang din. Okay, since magta 10 minutes na and last 13 naman na, susundan ko na lang to ng part 3 and ayun,